Batang babae na magnanakaw sa kanyang tindahan. Sinundan siya ng may-ari pero naiyak ito sa kanyang nasaksihan. Si Sonia ay nagmamay-ari na ng sarili niyang grocery store sa loob na ng maraming taon, kung saan ang lahat ng kanyang mga suki ay nagpapabalik-balik sa kanyang tindahan para mamili ng kanilang mga pangangailangan. At sa tinagal ay marami na ring nakilala si Sonia dito at nakapalagayan ng loob, hanggang sa isang araw ay may umagaw na lamang ng kanyang atensyon. Abala si Sonia noon sa isang umaga sa pagre-restock ng mga item sa shelves nang mapansin niya ang batang babae na nasa 5 taong gulang pa lamang. Doon lamang nakita ni Sonia ang batang iyon, pero sa araw-araw na lamang ay palagi niya na itong nakikita sa partikular na oras. Sinisipat ang tira-tirang pagkain sa charity bin na nakapwesto sa tapat ng store. Sabay mananakbo, pauwi dala-dala ang kanyang mga nakuha. Nung una ay napaisip si Sonia kung ang batang babae ay meron bang kasama o magulang. Pero sa tuwing nakikita niya ito, ay lumalakas ang pakiramdam niyang nag-iisa na lamang ito sa buhay at ulila ng lubos. Sa kabila noon, ang bata ay hindi naman gusgusin sa kanyang kasuotan at mukhang hindi naman pulubi na makikita mo lamang kahit saan o sa isang charity event. Naging interesado si Sonia at napagdesisyonang lapitan ang bata para matanong kung bakit niya kinakailangan manguha ng pagkain na maaaring mas kailangan ng iba. Nang mabungaran ito ay agad itong tinawag ni Sonia. Hello? Napapansin ko kasi na araw-araw kang napapadaan dito. Ano pala ang pangalan mo? Marahan na tanong ni Sonia. Pero ang bata ay tila natakot. Namula ito sa pagkabigla na animoy na aktuhan siyang gumagawa ng hindi tama. Pero nagawa din namang maging kalmado ng bata. Makalipas ang ilang sandali. Hindi po ba masama kung kukuha ako ng pagkain sa charity bin? Sige na po. May lambing na tugon ng bata habang tinitignan nito si Sonia ng nakakaawa niyang mga mata. Si Sonia naman ay napangiti na lamang sa harap ng mahiyaing bata sa kanyang harapan. Oo naman, syempre pwede. Nang madinig yon, ay agad nang nanakbo ang bata papunta sa bin at pinuno na ng dala niyang bag ng makakain. Tinulungan na rin ni Sonia ang bata at napatanong muli ng may awa. Alam mo, kung kailangan mo ng tulong, pwede ka naman magsabi sa akin. Wala ka bang kasama sa inyo? Nasaan ang iyong mga magulang? Sa kabila ng mga tanong ni Sonia ay tila hindi siya nadinig ng bata o maaaring nagpapanggap lamang ito na hindi siya nadidinig. Matapos punuin ng bata ang bag ay nagpaalam pa ito at nagpasalamat kay Sonia bago tuluyang nanakbo pa paalis. Sadyang may kakaibang pakiramdam si Sonia kaya't mas naging determinado siya na mas tutukan pa ang bata kung sakaling babalik itong muli. At gaya ng nakasanayan ay nagpunta na naman ng store ang bata kinabukasan sa partikular na oras para mangolekta na naman ng tira-tira. Dito na hindi pinaglagpas ni Sonia ang pagkakataon para makapag-imbestiga, kaya't nagpanggap siyang abala at may ginagawa ng mga sandaling iyon, habang abala din ng bata sa pangungulekta niya ng pagkain. Pagkaalis ng bata ay agad binili na ni Sonia ang kanyang tauhan, na siya na muna ang magbantay at mag-asikaso ng store hanggang sa kanyang pagbalik. Nanakbo na agad si Sonia papasok ng kanyang sasakyan, at marahang sinundan ng bata sa tamang distansya para hindi siya mapansin. Ayaw niyang magsuspetsya ng mali ang bata sa kanya na ang nais lamang ay makatulong. Doon sa isang lugar ay pumarada si Sonia at bumaba sa kanyang kotse para palihim na sundan ng bata na nagsasaya pang maglakad noon habang winawasiwas ang bag niyang dala na napupuno ng pagkain. Wala pa rin kasama o nalapit sa bata ng mga oras na yon, kaya't mas tumindi pa ang paniniwala ni Sonia na wala nga itong pamilya. Hanggang sa makapasok ito sa isang iskinita
at sumunod naman din agad si Sonia ng maingat sa ligtas pa ring distansya. Pero lumiko pa ang bata noon sa madilim at mas makitid pang iskinita. Dito na biglang nabalutan ng pangamba at pagdududa si Sonia, pero nagpatuloy lamang siya sa kanyang nais na gawin. Kahit pa ang lugar na yon at daan ay parang delikado at mapanganib, sinundan niya ang bata hanggang sa makalampas ito sa isang maliit na field at halos mawala sa kanyang paningin. Nagawa pa rin naman ni Sonia na makahabol at natanaw na ang bata na nagtungo sa isang bahay o isang garahe lamang na ginawang matitirhan. Nagbukas ang pintuan ng garahe at dito na makikita ni Sonia ang nais niyang malaman. May isang lalaki sa loob noon na mas bata pa ang edad kaysa sa babae, kasama ng isang maliit na asong tilang nanghihina na. Ilang sandali pa ay aksidenteng natanaw na ng batang babae si Sonia. Nagtatago sa isang puno at pinapanood sila. Agad namang isinara ng bata ang pinto para hindi sila makita. Tinungo naman agad ni Sonia ang mga bata para sabihin hindi siya nagpunta doon para sila ay saktan, kung hindi para lamang makatulong. Gusto ko sana na kayo ang magbukas ng pinto para sa akin. Kahit na pwede naman akong pumasok kung tutuusin. Ayoko lang kayong matakot mga bata. Naging tahimik ang paligid bago nagawa ng batang babae na magsalita. Hindi kami lalabas. Tatawag ka lang ng pulis, umalis ka na lang po, pakiusap. Napangiti naman si Sonia at sinigurado sa mga bata na hindi siya tatawag ng mga pulis gaya ng kanilang inaakala. Pagkatapos muli ng sandaling katahimikan ay nagbukas na rin ang pintuan ng garahe. Pero ang batang babae na lamang ang naroroon at wala na siyang ibang kasama. Nasaan na yung mas bata sa yung lalaki at yung alaga niyong aso? Nang mga sandaling iyon, ang maamo at inosenteng mata ng bata ay bigla na lamang napaluha. Parang awan niyo na po. Huwag niyo po silang ilayo sa akin. Ate po ako ni Jason, ang batang inyong nakita. Binilin po siya ni Mami sa akin. Ako po pala si Stacy. At ang aso naman po namin ay si Timmy. Bakit dito naman kayo naninirahan sa isang garahe? Wala na ba kayong ibang pupuntahan na mas maayos? Ang naging tugon naman ni Stacy ang siyang pagpaliwanag sa lahat. Si Mami at Daddy ay pumunta na po sa mga anghel. Kaya po umalis kami sa bahay at pumunta dito. Sinabi po sa amin ni Mrs. Green na si Mami at Daddy ay namatay sa sunog. Sabi niya, kukunin daw po kami ng mga pulis at dadalhin sa isang bagong lugar. Magkakahiwalay kami at hindi ko po gusto iyon. Nangyari po yan 2 linggo na ang nakakaraan. Naglalaro po kami noon sa labas nang bigla na lang pong mag-apoy ang loob ng aming bahay. Dinala po nila si Mami at Daddy sa hospital, pero hindi na po sila bumalik. Sa pagkakataon na yon ay si Sonia naman ay napaluha, hanggang sa hindi niya nakinayanan ang pagbuhos ng kanyang luha, dala ng emosyon. Labis siyang naawa sa naging sitwasyon ng mga bata, at naunawaan na rin niya ang lahat kung bakit tinatsaga nitong pumunta sa store niya para mangolekta ng pagkain. Dahil sa kanyang nalaman ay hindi naman hahayaan ni Sonia na maiwanan ang mga bata ng ganun na lamang. Kaya't inaya niya ito na sumama sa kanya at magtiwala. Nangako din siya na dadalhin si Timmy sa vet para mapatingin at mapagamot. Si Stacy naman ay nagawa na ring magtiwala kay Sonia at agad nang sumang-ayon. Basta't sasama lamang siya kung hindi siya malalayo sa kanyang kapatid na si Jason at kay Timmy. Dito na lumabas si Jason sa madilim na sulok ng garahe na kanyang pinagtataguan. Karga ang nanghihina na nilang alaga. Agad dinala ni Sonia ang mga bata at aso sa kanyang tahanan kung saan naroroon ang kanyang asawa na si Josh. Sinabi naman ni Josh na tumawag na lamang sila ng pulis pero pinigilan siya ni Sonia.
Dahil umano, nakapangako siya sa mga bata at ayaw niyang sirain ang kanilang pagtitiwala. Makalipas ang 2 linggo, ay ginamit ni Sonia ang lahat ng posibleng paraan sa social media at dyaryo para lamang malaman kung meron mang naghahanap sa magkapatid. Pero sa hinaba ng araw na yon ng paghahanap, ay naging bigo si Sonia at waring walang sino man ang may pakialam sa mga bata, lalo at sa alaga nilang aso. Si Mrs. Green naman na nabanggit ni Stacy ay kapitbahay pala ng mga bata sa nasunog nilang bahay. Pero hindi na niya makakayanan na mag-alaga pa ng 2 bata dahil sa kanyang edad at mahinang pangangatawan. Si Sonia at Josh ay biglang naipit sa sitwasyon. Ayaw sana nilang magkaroon ng sariling anak kung tutuusin, pero mukhang tadhana na ang naglaan sa kanila ng daan, patungo sa isang masayang pamilya. Mabait ang mga bata at nangangailangan sila ng matinding pagmamahal at atensyon. Kaya't matapos ang pribadong pag-uusap ng mag-asawa at pagpaplano, ay nakabuo na sila ng isang desisyon. May tapang na gumawa ng hakbang ang 2 para legal na maampon si Stacy at Jason, at ganap nang maging isang magulang na nagawa nilang makalipas lamang ang 1 linggo. Masaya na rin si Timmy na nagawa ng maging malakas at masigla. Kahit na biglaan man ay naging masaya na rin ang mag-asawa sa pagdating ng magkapatid sa kanilang buhay at maging legal na magulang ng mga ito. Hindi na kinakailangan ni Stacy na manguha ng pagkain dahil mas higit pa doon ang matatanggap niya ngayon dahil sa mapagmahal nilang mga magulang.